po tayo sa nakaraan ngayong araw ng mga bayani. Ang sakripisyo nila, aalalahanin natin kasama si Laila na lumarga po sa isang museo sa San Juan. Laila, saan ba yan at ano bang may enjoy ng mga kapatid natin na bibisita dyan? Tama ka dyan, Angela. Nandito nga tayo sa Museo ng Katipunan sa Pinaglabanan Street. Tapat lang ito ng bagong City Hall ng San Juan City. Akalain mong meron palang museo dedicated to the KKK o ang kataas-taasan, kagalang-galangan, ano na nga yung kay Sandali, masyado pa maaga eh. KKK, kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Nagbalik na yung memory. Ganun lang kabilis. But anyways, eto nga ay ang museo para sa mga kids at syempre yung mga gusto ring mag-refresh ng kanilang memory para mas malaman natin kung ano ba ang mga naandito sa museong ito. Kausapin na natin ang Senior Shrine Curator ng Museo ng Katipunan. Good morning, Sir Bernard Christian Melendez. Good morning po. History Month ngayon. Opo. Okay, di ba, sir? So magandang umaga po. Good morning Tatry po. natin na medyo wala masyadong Inglisan para... Sir Christian, Yes, kwentuhan niyo po kami, ano po ba ang mahahanap dito sa ating Museo ng Katipunan? Balita ko, 90s pa lang meron na pala nito. Yes po. And, una po sa lahat, good morning and welcome sa Museo ng Katipunan. So yun, bago po tayo mag-ikot, bigyan lang po kayo ng short history ng Museo ng Katipunan. So nabanggit nyo nga po, no, 1996, nabuksan yung Museo ng Katipunan. During the centennial. Opo, binuksan po siya para po sa 100 years ng Battle of Pinaglabanan or Battle of San Juan del Monte. Ang first time is Museo ng Revolusyon. Okay, tapos after 10 years, ginawa siyang Museo ng Katipunan. I see. Opo. Yung old museum po natin, ano po siya, mas maliit siya kumpara dito. And yung laman yun ay puro diorama. And patungkol po dun sa Battle of Pinaglabanan, ang Cry of Pugulawin, and yung mga highlights ng kasaysayan ng Katipunan. Eh ngayon, mas modern na. Siyempre, yung mga Gen Z, baka hindi masyadong appreciate ang mga diorama. Siyempre, nung panahon ko, wow! Gano'n na yung mga, di ba mababaw lang ang Yes, kaligayahan namin, no? Ito, katulad nito, medyo life-size diorama to. Pero para mas maging adapted po tayo, sir, Yes, po. sa mas modernong panahon, anong ginawa nating mga interventions? Ito, ang unang hakbang para ikaw ay maging katipunero, hindi ba? Yung blood compact Yes, na po. tinatawag, di ba? Sige, sir, ano pa yung mahahanap natin? Ituro mo naman ako sa iyong Yes, po. museo. Ano po to? Ano ito? Anting-anting? Sinusuot nila to? Ito po yung representasyon lamang Okay. nung anting-anting na ginamit ng mga Katipunan. Kasi before po, ang mga Katipunan rin naniniwalan sa epekto o sa bisa ng mga anting-anting. At ito po dito sa Museo ng Katipunan, isa po ito sa mga halimbawa ng representasyon ng paniniwala po ngayon. So yung mga ceremonial dress. Tapos meron din ako mga nakikitang sandata dito. Ito po ba ay mga ginamit nila noong panahon ng himagsikan? Opo, yung iba po dito sa representation po, yung iba po is according sa ating mga yung provenance sa ating mga exhibits, ginamit talaga ng mga Katipunero. So basically po, no, pag sinabi natin yung Katipunan and yung revolution, ang unang papasok po sa isip natin ay mga bolo, itak. Yes, and primarily, majority ng mga Katipunero, yun po yung ginamit nila. Pero marunong din silang gumamit ng Yes po, ng mga Moser, mga revolver po, Moser, ganyan po. Pero hindi po lahat sila mayroong ganito, ha? Yung mga, mostly yung mga higher officials ng Katipunan. Okay. So, gaya nila Emilio Jacinto, Opo. nila Andres Bonifacio. Yes po. Ito, isa pang anting-anting. Opo. Another diorama na marami pa po nito sa ground floor, ano? So, Opo. yung mga mahilig sa diorama, katulad ko, ayan, marami pang masisilip na diorama doon sa ground floor. Ito, para sa mga kids at heart, para na-enjoy nyo na yung museo, natuto pa kayo ng history. Ano Yes, ba po. itong sir tinatawag na to? Ito ay ang hologram room. Ito po Bakit sa hologram room? Ito po yung tinatawag naming augmented reality room. Augmented reality. So, Okay, dito po, sige. Meron po tayong mga cards Symbols, dito. Mga okay. symbols. Tapos, Ito ang TV, may Yes po. camera. Hinihikayat po natin yung mga bisita na ipakita to sa mga Okay, ating sensor. sige nga sir, ikaw Yan, nga kayo po. po ma'am, Sige, ikaw paano po, yan? ma'am, So volunteer. meron akong... Tatayo po kayo, kasi ito po. Okay. Nakabaliktad. Ayan. Ayan. So makikita dito, Katipunan Supremo Andres Bonifacio. Ayan, medyo, ayan. Wearing a buri hat and the radillo. So iba't iba po ba ito? Opo. Meron pa ako nakita dito, Ito, parang ma'am. naglalakad ng mga sundalo eh. Ito ma'am, ano pa yung with sounds? Ito naman po. Ano naman po yan? Yan. Ayun. Huwag lang po natin i-touch yung black sa yung po yung okay. sensor. Tapos Ayan, let's wait sir, for the paano result. yan?
Ayan, medyo matagal. Ayan. Ay! Nakakaloka naman yan! Ay! So, kunwari po sila po yung mga yung mga nagmamarch ng Katipunero. Mga tipunero ba? Akala ko mag-gwardiya sibil. Oh, di ba? Oh. Aalis ba sila? Ay, buti naman, umalis na, ninenervyos ako eh. Okay, sige sir. Ang ganda naman dito. So at least mag-enjoy yung mga bagets, pati na rin ang mga parents. Pwede rin i-video to? Pwede ba mag-video dito, sir? Opo, Or photo? pwede naman po. So eto, may love story pa ako nakikita ni Andres Bonifacio at ni Oriang, hindi ba? Ni Gregoria de Jesus, ang kanyang one true love. Yes hindi po. ba? Eto. So ang kanilang mga portraits and eto, sir. Another set po ng mga anting-anting na ginagamit nila. So ano to, pag nakikipaglaban sila, nakasabit sa mga leeg nila Yes o po. nakasuksok lang sa bulsa? Pwede naman po sa bulsa, nasa leeg. Pero ang pinaka po talaga nun is Nakasabit. nakasabit po. Oo, kasi nga, pag tumama yung bala, talaga naligtas ka. Sir, marami pang mga interactive dito, no, na Yes po. mga pwedeng laruin ng mga parents at ng mga bata, lalong-lalo na kung gusto nilang matuto, hindi ba? Yes po. So, eto ay mga, naman ito? Ito po yung mga Replica? facsimile na mga Katipunan documents. So ano to? May mga, ano po nakalagay dyan? Pirma nila? Halo-halo po kasi ito eh. Pero itong mga to, particularly, ito yung mga membership form ng mga Katipunero. Na nagsisignify na sumali Yes sila po. sa KKK. Yes po. Okay. O sige, sir, testingin mo naman ang powers ko rito. Alam niyo, mahilig talaga ako sa history eh. Pero dahil sa sobrang tagal ko na hindi nag-aral ng history, baka medyo nangangalawang na ako. Very, very quick lang. August 23, nagpunit sila ng sedula. Yes po. Yay! August 24, nagpulong sila kay Melchor Aquino. Tama! Hindi ba? August 28, nagpunta sila ng Mandaluyong para mangalap ng mga Katipunero. Tama? Di ba? At noong August 30, dito na nangyari ang paglaban nila sa El Polvorin. May namatay na isang Kastilang sundalo. Tapos hudyat na dito sa pinaglabanan, nag-unang attempt sa ating kasarinlan. Tama? Tama po. O di ba kahit pa paano, matalino pa rin si Ate Laila ninyo kahit na napakang aga pa at holiday ngayon. Saktong-sakto lang sa National Heroes Day. Sir, itour mo pa ako dito sa museo mo, tapos mamaya, balita ko, meron mga apelido ng mga Katipunero. Yes po, meron po tayong wall sa mismong pinaglabanan siya. Ayan, puntahan natin mamaya, pwede ba? Sir, may chikadora ba doon? Apelido? Wala naman. Hindi ako Katipunerong lahi. But anyways, Angela, balik sa inyo sa studio. Ganda naman dyan. Talagang maraming matututunan. Siyempre, abangan pa namin yung iba bang pa-tour dyan. Maraming salamat. Laila! Ngayong araw ng mga bayani, mahalagang balikan at ipalaganap ang naging sakripisyo ng mga nakipaglaban para po sa ating kalayaan. Tuloy ang Larga ni Laila sa Museo ng Katipunan sa San Juan. Laila, ano pang pwedeng makita dyan ng ating mga kapatid? Angela, nakatumawid na tayo dito sa Pinaglabanan Shrine. Malapit lang ito sa munisipyo. Actually, mga 2-3 minutes walk mula doon sa Museo ng Katipunan. Kumporme kung gaano kakabagal o ka-chill maglakad. Kasi nga, inilipat na nila dito at mas maganda na kasi naka-engrave na sa marmol yung mga pangalan ng mga sumali sa Katipunan noon. Dati kasi nakalista lang sa wall ng pinintura. Pero ngayon, eto na! Ayan o, tinan mo, naka-engrave siya talaga, di ba? Sir Christian, kwentuhan niyo po kami, ilan po ang mga pangalan na naandito at alphabetical order po ba ito? Yes po, alphabetical order po yung ating listahan ng mga Katipunero. And yung estimate po natin dito sa mga listahan na ito ay around 2,100 na Katipuneros. Wow! Lahat sila legit na Yes, mga, hinahanap ko talaga mga chikadore. Pero, sino sir yung mga main characters dito sa, sa listahan na to? Yan. Apo, yung mga main characters natin yung sa listahan. Gen Z tayo mga main characters. Siyempre yung mga magkakapatid na Bonifacio. Okay. Si Andres, si Ciriaco, si Spiridiona, and si Procopio. Ayun. Yung magkakapatid, hindi ba? Tapos, eto, Maui, habang ikaw kain ka ng kain ng lechon manok, di ka namimigay. Pero alam mo ba, nakita ko ikaw pala may lahing Katipunero dahil eto ka, nasa na ba yung David? Lumampas. Lumampas na yata ako. Meron ako nakitang David dito, pero mamaya babalikan ko. Ikaw, takbo ka ng takbo sa Australia, Andre Felix ka.
Ayan, tingnan nyo, baka nasa family tree nyo. Yan, dahil merong Felix dito. At meron ding David akong nakita dito. Ayan, no, Maui. Baka naman, tingnan nyo yung family tree nyo at baka malayo yung descendant etong si Felix David at si Mariano David. Di kaya kayo magkamag-anak, Felix David, Char. O anyway, sir, kwentuhan nyo kami dahil eto nga, nandito tayo ngayon sa Pinaglabanan Shrine and ilang minuto lang nandun na tayo agad sa Museo ng Katipunan. Meron pang isang katabing museum, hindi ba? Yes po. Ano naman po yun, sir? Sige po, lakad tayo. Yan. Ano Bali- po yung isa pang museum na katabi? Ano po, yung NHCP po, yung National Historical Commission of the Philippines, meron po tayong dalawang museo dito sa loob ng Pinaglabanan siya. Nabanggit niya po kanina yung Museo ng Katipunan Yes. at yung bagong tayo po ng Museo El Deposito. Ayun, ako maganda rin doon. Oo. But anyways, sir, ito bang Museo ng Katipunan? Pag ang daming na agad ng message sa akin, "Uy, saan yan? Paano pumunta dyan?" Libre. Yan. Yes po. Libre po ang pagpasok sa dalawang museo po natin. At bukas po siya from Tuesday to Sunday, 9 to 4 p.m. 9 to 4 Yes po. p.m. Pwedeng mag-field trip dito, Yes po, di pwede, ba? pwede po. Okay, sa kung saan-saan nagpupunta, paging mga schools, di ba? Mas maganda na may natututunan na parte ng ating kasaysayan ang mga kabataan at interactive Yes pa, hindi ba, sir? So 9 to 4 p.m. yan. Tapos, sir, paano kung hindi masyadong mahilig sa history? Kunyari ngayon palang mahihilig sa history, may tour guides po tayo. Yes po, pwede po tayong mag-request ng tour guide. Kung mayroong available na tour guide, magbibigay po kami ng mga tour guides na pwedeng mag-ikot sa inyo sa loob ng museo. Ayun, may bayad yon, sir. Free po, lahat po free. Ay, gusto ko libre! O, di ba? Tapos, sir, booking by appointment, pwedeng walk-in. Pwede pong walk-in. Ini-encourage po namin na kapag large group, magpabook po sa amin in advance. Ayun. Yan, para ma-accommodate po namin and maisama po namin sa listahan. Pero kung kayo po ay walk-in, less than 10 packs, pwede po kayo Carry. Oo, yung mga balikbayan, alam nyo na ha, punta kayo dito sa San Juan. Very historic ang San Juan City. Kaya maglakad-lakad lang kayo, ang dami nilang mga dambana dito tungkol sa Katipunan at yung ipinaglaban natin, unang beses natin ipinaglabang Kasarinlan. No? Hindi ba, sir? Maraming salamat Thank you po dahil sa pagising ninyo ng maaga. Ito, secret lang natin na mabangis si Sir doon na natulog sa museo. Para hindi malito, hindi ba? Kasi taga Rizal pa, o, di ba? Sir, meron ba kayong gusto pang i-add? Ano po ang importance pala? Last na to. The importance na yung ating mga kabataan, pati na rin yung mga kids at heart, katulad ko, mga tita, magpunta sa mga museums natin. Opo, napaka-importante po na magpunta yung mga bisita, yung mga lalo yung mga kabataan Yes. sa mga museo. Kasi yung mga museo natin, yung pinakatulay sa ating kasaysayan. Kasi yan, meron tayong mga schools na nagtuturo ng ating history subjects. Pero katuwang ng mga schools natin, yung mga museo na pwedeng mag-supplement ng mga knowledge about history. At iba talaga pag nakikita ninyo kahit replika man Yes po, lang opo. yung mga kagamitan at kung ano-ano pa. At lagi nating sinasabi to, hindi mo makikilala ang iyong pagka-Pilipino at hindi mo mas mamahalin ang iyong pagka-Pinoy kapag hindi natin binalikan ang ating Kasaysayan. Yan! Ang galing ni Sir. Okay, maraming salamat po, Sir Christian. Thank you Thank you so po. much. Ayan mga kapatid, Angela Lalala, bago ka ibalik sa studio, medyo meron tayong related na joke dyan, pero mild lang to. Sir, iwan muna kita Sige dyan. po. May ibubulong lang ako dito kay Angela. Angela, bakit nagdala ng hagdan si Andres Bonifacio sa meeting ng mga Katipunero? Bakit? Alam mo kung bakit? Dahil gusto niyang i-level up ang himagsikan. Oh, diba? O, paano? Stretching na ako dito. Ito ni mga kazumba ko. Teka muna. Oh. Bakit meron? daw si O, sige, Rizal ang lumakad ka. Sige. most reliable bayani? Bakit daw si Rizal, Bakit? si Gat Jose Rizal ang most reliable na bayani? Bakit? Kasi sabi niya, I got you covered. Maraming salamat, Laila. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.